What are the grounds or elements of cyber libel? Is group chat bashing considered cyber libel? What are our online responsibilities and risk mitigation to prevent cyber libel? Magandang araw po mga kapatid, mga kabagis, mga subscribers ng YouTube. I am YouTube vlogger Charlie P. Pinto and welcome to my vlog and to our episode, Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. I'm inviting all Facebook and social media users to watch this episode so that you will not be liable for a crime. What is cyber libel as governed by the Republic Act 10175 or the Cyber Crime Prevention Act of 2012? It refers to the act of defaming or damaging someone's reputation using electronic means such as internet, social media platforms, and other digital communication channels. It involves the publication of false or malicious statements that harm an individual's character, reputation, or integrity. What do you know about the cyber libel or the Crime Prevention Act of 2012 or the Republic Act 10175? As a first-year civil engineering student at the University of Northern Philippines, this act covers or caters all of the crimes that are happening in the cyber world, by which it caters all of those victims that are in the form of verbal or mainly in cyber world. And these are victims have been subjected or they have been subjected into crime by which meron ng paninirang puri, and this usually revolves in the cyber world because we know that social media nowadays is a very wide array or wide range platform wherein we can post anything we want, we can do anything we want. But let's all remember that in social media we all have limitations, and it is something that we must put in mind. As watch my blog interview with young Assistant Legal Counsel Attorney Kenneth Del Rosario Diaz of Ilocos Sur Provincial Capital. Hello mga ka-YouTube, mga subscribers ko sa YouTube na sumusubaybay sa akin. Ating makakapanan ngayon ang ating butihin at binatang-binata na abogado ng Ilocos Sur at Assistant Legal Officer ng Provincial Capital ng Ilocos Sur, si Attorney Kenneth Del Rosario Diaz, about ang tungkol sa Republic Act 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Sa nabanggit kong Republic Act 10175, Attorney Diaz, tungkol pa rin sa cyber crime law, lalo-lalo na ang cyber libel. What are the grounds for cyber libel? Ang cyber libel, sir, considered as criminal yan. So may tinatawag tayong mga elemento niya para mag-proceed siya na isang case. So una, there must be an imputation of crime. So ibig sabihin, dapat malicious, may masamang hangarin, must be identifiable. Identifiable, that does not mean na pinangalanan mo or pinost mo yung mukha niya sa Facebook or any websites. Basta alam ng third party or ibang tao na siya yung tinutukoy mo. So, meron din itong elemento na to discredit or dishonor the person. So, binibigyan mo siya ng kahihiyan publicly. At tungkol sa nabanggit mo na pag-identify sa third party na tinatawag at attorney, kunyari ako ay nagpalabas lamang ng picture na may caption at
yung tao ay siya ngayon, pero ang caption ko ay maaaring sabihin ko na wreck to girl, dahil ang tinutukoy ko dito about yung Stapa case. Meron bang, hindi ko binanggit yung pangalan, meron bang tinatawag natin identification sa third party doon? Pero pinost mo yung mukha niya, sir, may mukha siya. Pinost ko yung mukha. Kung ang intention mo, sir, is not to dishonor naman, pero if you want to inform the public na itong tao ay estapadora, para pinost mo siya dahil gusto mong hindi na siya makaulit sa ibang tao, that is a defense on your part, sir. Pwede mo siyang maging depensa kung in case nakasuhan ka ng cyber libel. So, can she sue me for cyber libel on that part? Pwede kanyang kasuhan, sir, pero I doubt na mag-prosper siya sa fiskalya. Kasi yun nga, kapag may isang elemento ng cyber libel, madidismiss agad yan. May isang elemento na wala, pwede siyang madismiss. At marami ngayon na mga kabataan ay gumagamit ng internet, ng Facebook, ng Messenger, ng TikTok to express their freedom and ideas. At kuminsan ay nagbabash sila sa Facebook o sa internet. At meron silang nabanggit na maring defamatory word, walang iya, yung salitang walang iya ka. Can you not consider that cyber libel? Medyo hindi naman sensitive kasi yun, sir. Kung sinabi niya na walang hiya, baka expression lang naman, pwedeng siyang maging expression lang sa context ng pinost niya. Pero yun nga, kung meron yung nasabing elemento kanina, saka lang yun papasok sa cyber libel. So may ang intention ba niya ay magpahiya, binibigyan ka ba niya ng mali siya, kung totoo ba o hindi yung sinasabi niya. Ayun, kung yung context ng pagkasabi niya parang expression lang, hindi yan papasok sir sa sa cyber libel. The young lawyer, Attorney Diaz, was my high school student in Aralimpan, Lipunan, or Philippine history. What are the grounds or elements of cyber libel? In order to establish a case of cyber libel, certain elements must be proven, including the publication of defamatory statements, identification of the victim, and the presence of malice or intention to harm. Defamatory statement is a false statement that harms the reputation of an individual. But the defamed party must be identifiable. Attorney, what are the elements of a cyber libel? The grounds for cyber libel include the publication of false and malicious allegations with the intention to defame or harm the reputation of an individual or entity. So, kung may masama siyang hangarin, that is a malicious on the part of the person who posted the libelous context. The person na sinisiraan must be identifiable. And another element, nabasa ng ibang tao. So, napost siya publicly, hindi lang yung sinisiraan mo ang nakakaalam, kundi pati ibang tao. And it is through the use of a computer, social media, network, lahat-lahat ng
mga publication sa social media. So, ayun po yung mga elements ng cyber libel. Hey guys, who among you have experienced bashing sa Facebook o sa online social media? Hindi pa naman po. Bakit kaya hindi nyo pa nasubukan na bash? So yung sabi na pa, ikaw, labas na, ay, medyo lang daw sa kanya, sir. Medyo. Ano yung medyo? Patama, sir. Patama. So, bakit kaya ang hindi pa kayo nabas, dami naman nababas sa social media? Siguro kasi aware na yung mga tao sa mga kahihinatnan na pwedeng mangyari. Okay, salamat. Isa pang tanong ko, sir, ano-ano ang mga penalty ng cyber libel naman? Ang sabi ng batas, ang penalty ng cyber libel is 1 degree higher from the Traditional. Yeah. libel. So, pwede siyang mag-range prison, correctional in its maximum period, or 4 years and 2 months and 1 day to prison mayor. So, Yes, ang prison mayor ay alam ko 6 years plus 1 day. And medyo talagang mabigat. 8 years. Talagang mabigat ang cyber libel dahil 1 grade up sa traditional libel. May bibilang bang cyber libel kung sa group chat naman sa Facebook o sa Messenger, attorney, ay may mga discussion doon na parang mga defamatory words naman sa discussion ng group chat? Karaman ba o kasama ba lahat ng mga naki-group chat, naki-bash doon sa medyo defamatory words doon sa kasong libel din? As long as it is communicated to a third person, sabi nga sir, group chat, may mga ibang tao doon, pwede siyang pumasok sa cyber libel. So yun na yung yung publication niya is through the group chat of the messenger. So hindi lang alam ng isa, bagkus alam na ng lahat kasi na-post doon sa loob ng group chat. Ang isa pang mga problema ngayon sa media, attorney, ay medyo parang mahina na ang loob ngayon ng mga announcer, mga broadcaster, hindi na bumabanat sa mga issues dahil sa naka-live naman sila sa Facebook at saka Messenger. Hindi katulad nung dating traditional libel pa lang ay maraming mga reporter, mga media man na bumabanat sa mga tiwaling opisyal. Maaaring takot na sila sa parusa at sa bigat ng parusa ng cyber libel. Ano ang pagkakaiba ng traditional libel sa cyber libel ngayon, sir? Dalawa lang naman yung pagkakaiba ng traditional libel sa cyber libel, sir. Una, yung penalty, kasi tumaas yung penalty sa traditional libel. And yung cyber libel, as long as it is published sa social media, social network, mga websites, yun, papasok na sa cyber libel. Dun sa sinabi mo, sir, kanina na mahina na yung loob ng mga media, mga announcers, meron tayong tinatawag na privilege nila, na yung binabanatan nila, for example, politicians, may ruling ang Supreme Court dyan na a public officer must not be too onion skin. So, wag silang magbalat sibuyas. So, kung ako ngayon, sir, nasa media siguro, at
announcer ako ng radyo. At meron akong basis through COA reports. At yung isang babanatan ko, isang mayor. Pwede ko bang sabihin na based on facts and COA reports, si mayor na ganito ay magnanakaw? Depende yan kasi sir. Kung i-file mo siya, fa-filean ka ng kaso ng cyber libel. Oo. So the burden of proof will shift to the complainant. For example, si Mayor. Oo. Siya ngayon ang magpo-prove na hindi totoo yung corruption niya or anumang crime na nasabi sa broadcast media. Lastly sir, ano ang advice niyo lalo na sa mga kabataan na mahilig gumamit ng online, ng internet, ng Facebook, ng Messenger, ng YouTube, ng TikTok para hindi sila makasuhan ng cyber libel or ang Republic Act 10175 or the Cybercrime and Prevention Act of 2012? Social media is everywhere. Pati mga bata ngayon nakakahawak na ng cellphone, may Facebook account, Twitter account, Instagram. So, let us all be responsible sa paggamit ng social media para maiwasan natin ang mga ganitong kaso. Kasi sa totoo lang sir, ang dami talagang kaso ngayon na ng cyber libel dahil lang sa mga comments, posts sa Facebook. Ayun. So, let us all be responsible sa paggamit ng social media. If you are keen observers, mga ka-YouTube, sa mga public affair programs, sa mga television at radyo, na El Nino na yata, na parang mga palaka sa ilang media broadcast outlets, hindi na maugong ang kanilang mga boses. Hindi na sila ganong bumabanat sa mga hot issues, mga controversial issues ng gobyerno o ng national issues para silang palaka sa ilalim ng tigang na lupa. Naka-live streaming kasi sila sa social media platforms. Sino nga ba naman ang hindi kilabutan sa 6 to 12 years imprisonment penalty if you convicted mga ka-libel, mga ka-YouTube sa crime ng cyber libel? The law stipulates that anyone found guilty can face imprisonment of prison mayor or a period ranging from 6 years and 1 day to 12 years. In this connection, you will not be given privilege to avail probation for your temporary liberty. Hindi ka na makakabil ng probation period because ang probation period lamang ay isang pribileyo sa mga convicted sa kasong below 6 years ang penalty. Nakikitil na ang kalayaan ng mga media practitioners o ilan sa mga kapatid natin sa media, lalo sa telebisyon at radyo, sa freedom of speech, of expression, or of the press that guaranteed in our Philippine Constitution of 1987 under the Article 3, Section 4. Our online responsibilities and risk mitigation. Preventing cyber libel starts with responsibility or responsible online behavior. It is vital to exercise caution when sharing information or opinion online, ensuring they are accurate, fair, and respectful. Bawal ang hearsay, bawal ang chismosa, bawal ang marites sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa email, or anumang social media platforms. Dahil may kalalagyan kayo kapag kayo ay madada ng walang katotohanan. Ayon sa aking bubuwit, walang nang-api kung walang nagpapaapi. Bawal ang nga. Maraming salamat po.
Ag Diyos at unay tagnina. Agyaman at. Bye-bye!